Every time talaga may taniman ng singkamas dito sa amin, nagluluto talaga ako ng ulam. Pero minsan naman po sa iba, hindi libre ulam doon. Pero ako, nagluluto ako ng ganitong ulam para makahigop sila ng mainit na sabaw. So luto na yung manok natin. Nilagay natin yung sibuyas dahon at saka atsal at itong tanglad. So after dito, diretso na po kami sa area para makakain yung mga tauhan namin. Yung plano namin dito na kalabasa yung itanim hindi natuloy kasi mahirap pala pag kalabasa yung itanim namin dito tapos yung mga saging lalo na pag magdi-leaf kami matambak sa kalabasa yung mga dahon ng saging at maapak-apakan din. So yung nilagay namin dito doon sa unahan may natanim na kami na 5 ka block na singkamas. So yung mga naiwan dito 12 ka block po at tinaniman din namin ng singkamas kasi sayang yung space sa gitna na naparastilyo na namin at saka naparotivator. So tingnan lang natin kung ano yung resulta nito kasi yung mga saging dito malalaki na, hindi kasi pwede sa singkamas natin na hindi maarawan. So tingnan natin kung ano yung magiging resulta nito. Pag-araro dito ng kalabaw hindi ko na na-videohan kasi late na kami dumating dito. So ito yung resulta. Yung araro ng kalabaw po yung ginamit dito para maka-form po tayo ng garden. So yung nagtanim doon sa unahan, puntahan natin. Po yung mga saging natin sa likod. Yung iba niyan may lumalabas na ng mga puso, malalaki na talaga. Sayang kasi kung hindi mataniman yung gitna ng saging. Lagyo-lagyo ah. Aha, nabuhos. Ang dami naman yan. Pulutin mo. Dong, nag-una-una lagi ka daw. Dire na Bert, kay mapas mo ka. Saka Bert. Delikado.